balitaan kahapon, nakita mo ba yung video? Diyos Sa ko. Skyway. Ay, sa Skyway. Teka muna, unahin natin yan. Kay Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Good morning, Secretary Dizon, Good sir. morning, Sec. Good morning, Tuesday. Good morning, Christian. Sir. Magandang umaga po. Oo, natakot ako doon sa isang sasakyan, SUV yata yun. Hindi, nakakatakot po talaga. Sumalubong. Ano ba? Ano nang update doon ngayon? Opo, talagang nakuha ho namin yung video kagabi nitong SUV na nag-counterflow. Hindi lang sa ordinaryong kalye, Tuesday, Christian, no? Ito yung medyo dito, no? Talagang nakaka-agalit, no? Hindi lang kasi ito kasi minsan naman yung counterflow nakikita natin yan sa mga ordinary nating kalye. Right. Pero ito sa Skyway mismo ito eh. Ay, ang bibilis sa pa naman ng highway sasakyan mismo, sa dyan. expressway. Mm-mm. So talagang hindi katanggap-tanggap to, no? Kaya nahuli naman yung yung gumawa nito kahapon, natikitan, pero hindi enough yun eh. No? So ang inutos natin sa LTO is i-revoke na perpetually yung lisensya nitong driver na ito. Kasi hindi to basta-bastang traffic violation lang eh. No? And talagang delikado yung ginawa niya. Kung makikita niyo yung video, I'm sure nakita niyo na. Yes. Hindi lang siya buti sana kung nagbagal siya o huminto Mabilis siya, ang takbo. naghasad siya. Hindi eh. Ano pa siya, nagpa-flash pa siya ng ng kanyang nung kanyang headlight eh. Ibig sabihin Nagmamadali talaga. parang siya pa yung no? So yan, no? Hindi talaga katanggap-tanggap to. So Pero sabi nyo nahuli. Anong katwiran niya? Nagpaliwanag ba? Oo, bakit siya wala pa pumasok ho kaming doon? report. Hinihintay pa ho namin yung report galing dun sa mga Oo. enforcer nung tollway natin, no? Oo. Nagpapasalamat din tayo sa San Miguel Corporation, no, na nahuli nila agad to. Oo. At pinadala nila agad yung CCTV sa amin, ano. Secretary, meron ba tayong impormasyon paano nakapasok sa Skyway? Lalo Wala na kung pa. pasalubong. Wala pa tayong impormasyon, no. So, makukuha natin yan within the day. Tapos pinashow cause order na natin tong driver na to this week. So, yan, mag-iimbestiga na tayo, pero ang recommend ko na, inutos ko na sa LTO na to, wag nang pagampasin to. Agad-agad. Pag Kailangan sinabi to, nyo perpetual revocation, Habang buhay. yan, hindi na siya makakapag-drive dapat dahil wala na siyang lisensya. Oo, yes. Yun ang aking sinabi sa LTO. Siyempre may investigasyon yan, may hearing yan, no. Pero para sa akin itong mga ganito hindi na dapat pinapagampas kasi hindi katanggap-tanggap. Ang daming buhay ang nilagay niya sa peligro nung mga Totoo sandaling yon. Totoo yan, no. Kitang-kita natin halos hindi nga nag-minor eh. So talaga, no? Hindi pa pwede itong ganito. Oo. Secretary, tinitignan nyo rin ba kung may criminal liability yung ganun? Dahil parang nalagay sa alanganin yung buhay ng mga motorista. Pinapaaral na rin po natin yan kung pwede tayong mag-file ng mga kaso, no, against yung dun sa driver, no. So magagaman natin siguro sa mga susunod na araw, pero ang importante ngayon suspendido na agad-agad, hindi na makakapagmaneho yan 90 days habang ongoing yung investigation. Pero ang recommend ko na, ang inutos ko na revocation na. Alright. Siguro within the week makakakuha kami ng update sa iyo, no? Opo, tungkol dyan. magagaman po natin agad-agad ito. Alright. Isa pa Opo. sa paksa, Secretary, na gusto naming malaman mula sa iyo, itong kamakailan sinamahan nyo si Budget Secretary Amina Pangandaman, nag-inspeksyon dyan sa EDSA para doon sa rehabilitation. Ang uunahin yata parang itong tinutukoy nyo na EDSA Busway Rehabilitation Project. So, kailan ba itong mangyayari, Secretary? Sinimulan na ho natin, no? Nung bumisita po kami ni Secretary Mina nung isang araw, sinimulan na ho natin. Nagsimula na ho yung construction nung rehabilitation natin. Unahin po natin yung stasyon. Unahin ho natin yung stasyon sa Balintawak, sa Guadalupe, sa North EDSA, tsaka ho sa sa Shaw Boulevard. Pag sinabi nyo construction, rehabilitation dyan sa EDSA busway stations, ano ang aasahan naming mga Anong pagbabago? changes? Oo. Naku, malaki po ang pagbabago, no? Unang-una ho, aayusin natin at papagandahin natin yung mga istasyon. Kasi nga, nakita nyo naman, no?
yung pagkagawa nito, hindi naman talaga na nagawa ng mabuti dahil mabigisan po itong Correct. ginawa Oo, nung oo. pandemya, Mhm. no? Mm. Ano lang naman talaga 'to, no, paraan lang 'to nung pandemic para makagalaw yung ating mga kababayan. Mm. So, matagal na rin 'yon 'no, mga 5 years na 'yan. Kailangan talaga ayusin na natin ng maigi. At ang gagawin po nating modelo, yung pong dinonate na istasyon North EDSA. sa SM North North EDSA. EDSA. Mhm. Oo. So, yun po, parehong-pareho ang design, pare-pareho ang specification. Pipilitin po natin kung kakayanin ng space as much as possible. Mhm. Lalagyan po natin ng mga elevator. Kung kailangan, kung may space tayo, escalator din. Para hindi naman mahirapan yung mga kababayan natin. Hindi So, ba ito makakadagdag, Secretary, doon Traffic. sa espasyo ba na makakain nung gagawing construction Sa nito? taas naman yata, ano? right now, hindi naman po. Okay. No, right now, hindi naman. No? Pero sabi nga ni Pangulo, no, nitong nakaraang podcast na, no, na kailangan talaga nag-iisip na tayo ng mga infrastructure na para naman sa commuter. Mm. Hindi na lang lagi para sa mga sasakyan. Right. No? Mm. Para sa mga motorista. Kailangan yung mga commuter naman ang inuuna natin. Mhm. So, ito po yung dahan-dahan natin ginagawa. Ini-improve po natin ito. At yung phase 2 po nito, magdadagdag pa tayo ng 2 bagong stasyon. Isa sa PITX at isa sa Cubao. Kasi sa Cubao po, napakadami pong tao dyan. Alam Correct. naman natin yon. Kailangan naman magdagdag na rin tayo ng busway station doon. Sek, may So timeline lahat ba? po yan, sisimulan na natin this year. May Alright. timeline ba, Sek, kung hanggang kailan atin asahan Opo. na makikinabangan? So magsisimula na po tayo this year. Hopefully po, kung masusunod yung timetable, napipilitan naman nating masunod. Mhm. By middle of next year, tapos na po lahat ito. Mhm. Yung ano ba, Secretary, mayroon tayong isang kasamahan dito no na Sumasakay talagang daw. everyday sumasakay ng busway sa mga Oo. bus dyan. Yung issue raw po ng siksikan sa mga bus, ito ba ay kasama doon sa Kasama po, masusolusyonan? kasi magpapadagdag, ang solusyon po sa siksikan is magdagdag po tayo ng bus. So gagawin din po natin yan, no? Mhm. Dahan-dahanin nating dadagdagan ng bus. Pero at the same time, kailangan din, no, yung safety tsaka yung comfort naman ng mga kababayan nating gumagamit ng busway, ma-address natin. And hopefully po dito dahan-dahan nating i-address. Kaya nga nakakatuwa po, no, yung commitment ni Secretary Mina, yung ating bastonero ng budget natin. Ang sabi niya, dapat dito ginagastos yung budget kasi ito talaga makikita po agad yung benepisyo sa mga commuter. So, ang sabi nga niya, kasi malaki ho kasi yung nakat, no, sa budget ng DOTR nung ngayong 2025, Ngayong taon. no. Mm-mm. Opo. So, nangako naman po siya na susuportahan po niya itong talagang pagre-rehabilitate. At sabi nga niya, dapat hindi na gawing phase 1, phase 2, dapat sabay-sabay na. So, maganda pong development yun at nakakatuwa po na susuportahan po tayo ni Sec Mina para dito sa mga proyekto natin para sa mga commuter. At saka dapat, Secretary, kung ano yung pangako nyong kailan matapos yan, matatapos, binabantayan na kayo ng DBM. Oo, yun po ang importante. Kaya maganda po yung ginagawa ni Sec Mina kasi ano po yan, no? Talagang mababantayan yung mga opisyales, tsaka mababantayan din kung paano ginagastos Yun nga. yung pondo ng taong bayan. Right. Pero next year, Secretary, ASEAN Summit ASEAN. na. Yes. Aabot ba na maayos lahat yung busway stations na yan bago yung Yun po ang summit? pipilitin natin. Ang main summit po kasi ay mangyayari towards the end of the year, Oh, November next yata. year. Pero marami na ring mga iba pang mga maliliit na summit simula pa lang ng first quarter next year. So Right. papaspasan po natin to. Kaya nga maganda masimulan na natin ngayon pa lang. Sek, may nagtatanong dito, ano nga pala update daw dun sa yung mga ticket vending machine sa mga tres? Nako, yun nga malaking problema ho yan, no? Kasi marami dito sa mga ticket vending machine sa MRT. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Ay, bakit? Kaya nga galit na galit ako nung rini-report sa atin ng mga kababayan natin nagko-commute. Kasi paulit-ulit ko nang kinukulit yung mga supplier dyan. Ngayon, kung talagang di pa nila mapag-ano to, kakansigan na natin yung mga kontrata nila. Maghanap tayo ng mga supplier na pwedeng Naku. mag-ayos naman ng serbisyo. Kasi hindi na pa pwede yan, kawawa yung mga kababayan Oo, kasi natin. umahaba daw Ang yung haba pila. ng pila. Humahaba Kaya po nga- yung pila. Tsaka po, ito nga, may nagpadala ho sa akin ng mensahe. Itong mga bata nating commuter na sumubok magbiyahe
papunta lang sa sa National Museum lang itong weekend lang, inabot daw sila ng 2 oras dahil sa kahaba-habang pila tapos wala daw laman yung mga vending machine. Kaya hindi talaga po pwede to. In fact, bukas ng umaga, mag-iikot ako sa mga MRT, LRT natin para titignan ko yung mga vending machine natin. Wag niyo sabihin ko anong oras kayo pupunta ha, Tsaka para kung anong ma-surprise istasyon. sila. Ay, oo, hindi mo natin So, sasabihin anong talaga. directive nyo, Secretary? Ay, hindi. Una-una, kung hindi maayos ng mga supplier ng mga vending machine, pasensyahan tayo, kansilado na yung kontrata. At maghanap na lang tayo ng ibang may kakayanin magbigay ng tamang serbisyo. Right, kaya nga nilagay yan dyan para mabawasan yung haba ng pila, direksyon Kung hindi naman gumagana, wala wala rin. Kaya Tsaka nga. yung cashless. Oo, parang magandang nangyayari, tulong, parang ano lang Secretary. yan, parang dekorasyon lang yan dyan. Correct. Okay na ba Pampasikip lang kung yung hindi cashless, naman. Secretary, na-resolve ba na ba yung parang problema? Cashless transactions? Kasalukuyan po, kiniresolve, alam na naman po, pinapahilot pa lang natin ito, no? Kaya nga ang ginagawa natin is, kung merong sa mga kababayan nating magkakaaberya, halimbawa, hindi na ibalik yung kanilang dapat ibalik sa kanilang GCash, no? Pumunta lang sila sa ticket booth, ipakita nila na hindi na ibalik at mabibigyan sila ng isang libreng ticket. Alright. Last point, Secretary Vince, Opo. yung may update po ba doon sa connection ng LRT1 at MRT3? Ayan po, medyo masalimuot pa po yan dahil yan, kailangan matapos natin yung common station. Hindi pa nga tapos Para na natin yun. makonect ang LRT1 sa FPJ papuntang MRT3 Yes. sa Trinoma, kailangan matapos natin. Pero alam niyo naman po, kinansigan na natin yung kontratang yan. Right. Sa Wala pa? kasalukuyan Wala ngayon, pang bago? this year po, tingin ko, masisimulan na natin ipagawa ulit at masimulan natin ulit yung pagpapagawa sa common station para Ayun. once and for all, matapos na yan. Alright. With that, Sec Vince, salamat po sa Ma'am oras po Tuesday, ninyo. maraming salamat po, Sir Christian. God bless po. Blessed Sunday po. Thank you so Secretary. much. Salamat po. Mga kapuso, nakausap po natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Oras, alas 8. Hilingan, walang Pinoy